Dahil yung mag-asawang Diskaya ay kalaban sa politiko ng iyong pamangking si Vico Soto. Kaya ayaw mong gawing state witness sila. Grabe, talagang hindi pinapalagpas ni Senador Tito Soto yung mga nag-i-interview sa kanya. At hindi naman po natin masasabi na yung mga interview sa kanya ay scripted na pare-parehas yung mga tanong. Although may mga pagkakapare-parehas, pero hindi naman siguro sila sabi magkakaugnay yung mga tanong nila. Pero halatang mong naiipit sa kanyang mga sagot. Parang naiinis na siya. Kasi iisa yung punto ng mga nagtatanong sa kanya. Yung mga nag-i-interview kay Senator Tito Soto bilang Senate President ngayon. Pero bago yan ay gusto ko munang bumati ng isang magandang araw po sa atin lahat. Kumusta na po kayo lahat? Ayun, sana po ay datnan kayo ng video ito na masaya, walang anumang karamdaman at sakit. Ituloy po natin yung ating paggawa ng mga reaction video patungkol sa mga kaganapan sa ating paligid, lalong-lalo na po sa politika na napakainit dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung anong meron sa politika ngayon. Parang para sa akin lang, hindi ko sinasabi na ito ang dahilan. Ito para sa akin lang. Ang tingin ko ay para ng sindikato yung politiko dito sa atin. Ewan ko lang, itama ninyo ako kung mali ako. At gusto ko ring batiin yung mga lahat po na nanonood sa akin, kasama na, lalong-lalo na yung mga basher. Daming basher. Kumusta na po kayo lahat? Maraming salamat po sa mga basher. Kasama kayo lahat yan. Ito ay gawan natin ng reaction, yung isang interview na nangyari kay Senador Tito Soto. Samahan ninyo ako. Kasi itong si Senator Tito Soto, siya ngayon ang Senate President at may napapabalita na magkakaroon ulit ng pagbabago sa mga nangunguna sa Senado. At ang napapabalita ngayon sa social media ay ang minority leader na si Senator Alan Cayetano ang papalit. Hindi natin alam kung may katotohanan yan. Pero yon ang malakas na bali-balita. At kung mapapansin po ninyo, talagang maraming gusto kay Senador Rodante Marcoleta na siya ang hahawak sa Senate Blue Ribbon Committee. Na siya ang maging chairman. Sapagkat siya ay isang veteranong abogado. At matagal na rin siya sa politika. Pero ito, gawan na po natin ng reaction. Yung pag-i-interview sa kanya. Trolls na gano'n. Trolls kasi wala mga follower, yung mga nagbibigay ng komentaryo nila to that effect. Pinakamagandang tanong isa nila, bakit? Ang sabi nga, casus belli? Bakit? Di ba? Bakit gusto niyo magpalit agad? Ano ang problema? Siguro, pwede natin tanongin sila. Or baka naman, as usual, merong there are people who dislike people. There are many people who dislike me. No matter what I do, they will dislike what I do. Kahit makakatulong pa sa kanila o sa bansa. At meron din naman mga tao na naniniwala sa mga nagawa ko na dati at nagawa ko na sinusuportahan nila yung aking leadership. So, it's really that way. But again, it boils down to the numbers later on. Okay. Of course, numbers game din po, ano? Ang lumulutang ng pangalan na gusto yata ipalit sa inyo ay si Minority Leader Alan Peter Cayetano. Kano po ito katotoo? And number 2, how confident are you about your numbers at this point? Most probably, because siya yung binabanggit sa social media ng mga trolls. Confident?
I leave it up to God. I'm quite confident that my colleagues understand why we had to change leadership. And I think most of my colleagues, sa matter of fact, may mga iba kaming mga hindi kasama sa majority na kausap namin, interesado nga na sumama sa majority. Ayaw lang naman namin biglayin. Okay. O sige, puntahan natin itong mga ang daming issues na hinaharap nyo ngayon. Of course, you're talking about the Senate under fire na inabutan nyo from the Senate leadership. Okay. Yung events nung Lunes, no, yung birthday ni Mama Mary. So, eventually, you were confronted or at least you were questioned dito sa inyong decision to commit itong si Bryce Hernandez, no? Tama po ba? Dito sa PNP Custodial Center, no? Pero bago yun, That was the following day. September 8, ang issue was Senator Marcoleta wanted me to sign he wanted me to sign a letter to the Secretary of Justice. I have a copy of the letter here. No? Na gusto yung ating inquiry daw, nire-request na itong si Pacifico Diskaya and si Saria Rowena Diskaya be admitted into the Witness Protection Program pursuant to so and so ganyan. Ibig sabihin niya, bibigyan mo ng immunity itong bigla. So pagdating sa akin ng sulat nung gabi, hindi ko pinirmahan. Ang sabi ko, i-refer ko ito sa Blue Ribbon na bagong chairman dahil alam ko hinabukasan pagkakapalitan. At ang tinanong ko nga bakit sila... Tingnan ninyo, ayaw niyang permahan. Bakit? Anong dahilan? Masama ba yun? Oh. May kaso pa rin yun. Pero siya lang ang magiging whistleblower. Nandun pa rin yung mga kaso niya. Bilang kung napatunayan na nagkasala sila sa kanilang mga kontrata, nandun pa rin. Pero whistleblower pa rin sila. Hindi talaga nakakaintindi itong taong ito. Napakahirap umintindi ng isang taong hindi nakapag-aral ng batas kaysa doon sa mga talagang pinag-aralan yung batas. Ano ang dahilan bakit ayaw niyang pirmahan? I-refer pa lang muna daw niya. Tulingan natin ito. I-refer ko ito sa Blue Ribbon na bagong chairman dahil alam ko hinabukasan pagkakapalitan. At ang tinanong ko nga bakit sila nagmamadali na ipasok sa state witness to? Hindi pa tapos, hindi pa natin na-verify yung veracity ng mga sinasabi. We should always verify. Kaya nga ipapasok doon sa na magiging whistleblower para maproteksyonan siya. Kasi nga, ang dami na niyang mga kalaban. Hirap namang umintindi ng taong ito. Tama yata yung sinasabi ng iba na nag-aral lang siya sa sabi ng iba sa school bukol. Siyempre nagiging delikado ng buhay niyan yung mag-asawang niyan. Hindi lang mga mamamayan ang gustong puminsala sa kanila, lalong lalo na yung mga ikinanta nilang mga politiko. Sabi niya, alam kong magpapalit na ng chairman. Kaya i-refer ko ito sa bagong chairman. Talagang hindi alam kung ano ang nasa utak nito. First, the statements na sinasabi, hindi pwedeng madaliin ng pagiging state witness, di ba? At ito mabigat Pag ginawa mo, bakit hindi pwedeng daliin ang magiging state witness? Para hindi niyo malaman kung sino-sino yung mga nagkasala ng mga politiko? O takot kayo na mabuking
kung sino-sino. Binuking na nga eh. Oh. Ba't kailangan sabi niya, nagmamadali sila para malaman ng taong bayan. Oh. Kaya ito yung sinasabi ko, pagdating ng halalan, sigurado kayong mga politiko kayo, makikisuyo ulit kayo sa taong bayan. Pero mayroon ng mga tawag nito, protest vote na mangyayari para sa inyo. State witness yan. Gagastusan ng gobyerno yan. Pagkatapos tayo, Natural. Alam nga namang hindi gagastusan yan. Ano pa naman yan? Allegedly pinagnakawan ng bilyon-bilyon. Gusto nila ngayong gawing state witness at gagastusan pa natin yan. O ipalagay na, nakakuha sila ng bilyon-bilyon. Nandun pa rin yung kaso nila. Hindi pa rin mawawala. Kaya lang is magiging witness sila. Naintindihan mo kaya yon? Ay nako. Talaga namang itong taong ito ay napaghahalatang ewan, bahala na kayo kung ano ang tingin nyo sa taong ito. Hindi ba? Nagtataka ako dito sa mga ibang tao na parang naiinis pa sa akin na hindi ko ginagawang state witness yung dalawang diskaya. Sino ang gusto mong maging state witness? Sila nga ang top na mga na contractor. Top 1, kumbaga top 1 sila. Sila ang pinakamaraming project sa buong Pilipinas. Oh. Sino ang gusto mong maging state witness? Yung na cite and contempt si Hernandez, dahil ang binabanggit niya ay yung dalawang senador na si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, dahil yung mag-asawang Diskaya ay kalaban sa politiko ng iyong pamangking si Vico Soto, kaya ayaw mong gawing state witness sila. Ay naku naman, napaghahalata ka na tuloy. Isipin muna nilang mabuti yung sinasabi nila, di ba? Lalong magwawala ang mga kababayan natin. Nagagalit na nga, nagwawala na ba? Ayan, talaga magwawala sila ng gusto. Maraming ang nagagalit sa inyo dahil unang-una itinaon ninyo ang pagbabago ng mga namiminuno sa Senado noong kasagsagan ng hearing ng Blue Ribbon Committee noong chairman pa Senador Rodante Marcoleta. Anong inyong dahilan? Bakit itinaon ninyo doon? Ha? Bakit hindi ninyo hinintay na matapos sila? Ano? Okay. In the first place, ano po basa nyo dun sa mga revelasyon ng mag-asawang Diskaya dun sa pinakahuling Blue Ribbon Committee? Did you find their account credible? Kailangan i-verify natin yung mga sinasabi nila kasi meron silang mga sinabi dito sa Blue Ribbon ng Senate about sabi, isang punto yung sabi nila, nag-umpisa raw sila sa DPWH nung tinanong namin sila, sabi niya 2016 tapos doon sila nag-umpisa sa DPWH. Sa mga interview nila sa media, may sinasabi sila thereabouts, no? Na yung nga bigla silang yumaman sila dahil sa negosyo nila sa DPWH, ganun yung silang kwento at sobrang yaman. Ngayon, nung nasa house, tinatanong sila dyan, ang sinagot, panahon-panahon kasi bakit napakalaki ng naamas ninyong bilyones? Ang sabi, hindi panahon-panahon ni Gloria Macapagal. Ando na sila sa DPWH hanggang kay Noynoy, panahon ni Noynoy, at saka dito nga sa panahon ni Marcos. They jumped the 2016 to 2022 point. Samantalang sila ang number 1 contractor of the DPWH on record from 2016
to 2022. Ba't din nila binabanggit yun? Again, we have to verify itong mga sinasabi nila. Ano po sa tingin niyo? Bakit tumalon? Bakit bigla nagkaroon skip 2016 to 2022? Sila mismo on their own siguro, baka masyado silang mabibisto doon sa mga panahon na yun, yung 6 na taon na yun, sapagkat ando doon yung pinakamarami sila sa kontratista. O baka merong nag-feed sa kanila o may... Tingnan niyo, pinapalabas niya na yung panahon ni Rodrigo Duterte nilagpasan ng Diskaya. May pinapalabas niya na mabubuking daw. Hindi mo ba alam, senador, kagalang-galang na senador, natakot ang mga politiko sa panahon ni Rodrigo Duterte? Kahit sinong tao noon, sinong pulis, maraming takot sa kanila. Pag napatunayang nagkasala, pag napatunayang nangurakot, ay may kalalagyan sa panahon ni Rodrigo Duterte. Hindi mo yata naiintindihan yun ngayon, napakaluwag ngayon. Sabi nga ni Katunying, tahasan kong sinasabi, itong administrasyong ito, sabi ni Katunying, ito ang pinakakurap na administrasyon sa panahong ito. Yun ang sabi niya. Sabi ni Katunying yun. Nasa akin pa yung video na yun. Pero nagsabi sa kanila, huwag niyong babanggitin, ha? Di ba? Okay. Your guess is as good as mine, but you cannot help but think that they were omitting that particular saga in their... Wala. Parang ayaw kong maniwala sa dadaldal nito. Kayo na po ang bahala kung naintindihan ninyo, naunawaan ninyo yung gusto niyang palabasin. Ayaw niya sa mga Diskaya. Nung in-interview daw ng kamera, sinabi daw nila na 2016 at 2022 nilagpasan daw yung panahon ni Rodrigo Duterte. Hindi niya naintindihan na maraming takot noon ng mga politiko. Kahit sinong mga militar dyan, pulis, pag nagkamali noon, talagang parurusahan. Ay nako.